Good morning. A blessed Sunday to our dear brothers and sisters in Christ. Today is November 8th, 2020, 48 days before Christmas. We continually praise and thank God for another opportunity to hear and listen to His Word in behalf of the Surigao Community Bible Church or ECBC. Our topic for today may be new to us, and this is about a question. Is modern technology a threat to Christianity? This can be found in Genesis chapter 1 verses 26 to 28 in NIV. If you have your Bible with you, you can read the verse here. In Genesis chapter 1 verses 26 to 28 says, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Before we proceed, shall we pray? Our Father Almighty, the great healer and provider, thank you for everything you have made available to us, even to this COVID-19 pandemic. We humbly come into your throne of grace with majesty and sovereignty. Bless us and lift our hearts amidst the pestilence still going on. Expose us, Lord, to the technology that is now having been tapped by authorities. Teach us to execute the new normal as prescribed by the authorities. May you grant the desire of our hearts according to your time and will. In all these things we pray in the mighty name of Jesus, our Lord. Amen. Mga kaigsunan, ang kikutlok nato nga passage sa Bible sa Genesis, usa kini katimailhan nga ang technology moabot kanato. Ay nga naman, tungod dining giingon niya sa verse 28, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Kung saan man nato, pag malampuson, mabungahon, kung saan man nato, pagdugang sa kadaghanon, kung saan man nato, pag subdue kining mga butanga. Ang subdue din pareha na gitawag nga overcome. Pareha na to bring under control. Ang synonym ini, suppress, conquered, o uban pa.
unsa may lo pagsubdyo nato kining gihatag gimando sa Ginoo, kundili kini magagamit sa science, magagamit sa technology. How can you rule over the fish in the sea kung way ato gamit, way ato mga gadgets nga magamit para niini? Unsa nato pagpanikop og daghang mga isda para sa katawhan kung wala ato magamit, wala ato kasakyan, wala ato mahimo nga usa ka teknolohiya nga madakpan kining mga grupo sa mga isda. Mao kini. Mao na nga ang verses nato karon hatag kung unsa gayud ang mabuhat niini sa kalauhikan sa mga adlaw. Unsa may technology sa meaning, sumala pa sa Holt's Dictionary of American English, in simpler term, this is the practical application of scientific research and discovery. O kining threat is a warning of unpleasantness or evil to come, an expression of an intention to hurt or punish. Mao na ang atong title sa mensahe, ang modern technology ba, ang mga bag-ong teknolohiya, usaba kini kahulga sa Kristohanon? Unsay ka ato ikasulti nini? Sumala pa, the rapid advance of technology is transforming civilization in ways no one expected, in ways that are exciting and scary, ways we are only beginning to understand. It started commonly with computers, smartphones, internet, and others. Naipangutana din nga nag-ingon, is today's technology foretold in Bible prophecy? Kining teknolohiya ba karon kilantaw na daan kini sa propesya sa Holy Scriptures, Bible? Dunay three specific prophecies recorded thousands of years ago foreshadow our amazing age of advanced technology. Dili lamang kini, napay daghang mga verses na makita nato. Unsa man kini? Kung tanaw nato sa Matthew chapter 24 verse 14, nagahiskot kini nga the gospel reaching all nations. Ano man? In Matthew 24, Jesus Christ's disciples asked him what would signal his return. Here is one thing he said would happen. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Remember, communications was then limited in the old days. But today, according to statistics, 2.7 billion people worldwide own a mobile phone, putting man's collective fund of knowledge within reach at any moment. Mao kana gipanagna na Ginoong Hesus
nga ang gospel mapakanat didto sa tanan tibuok kalibutan og hangtod pa mo tapos ang kalibutan. Unsa man nato pagpaigo na kini may spread ang gospel ito sa kalibutan sa tanan mga countries dinhi sa ato tungod sa technology. Gani, kung doon na kay mobile phone, pwede ka makatawag dito sa imong amigo, dito sa Israel, dito sa lain-lain dapit sa kalibutan, sa Amerika. With that, mao na nga gipanagna na daan kini sa Biblia. Unsa pay uban? Kining sa Revelation chapter 11, verse 9. Mao kini ang gitawag nga instant live global news. Kaya nga naman, among its many prophets, one found in chapter 11 involves two servants of God called the two witnesses. Makita ni mo na. Here we find a clue pointing to today's advanced technology. Unsa man mao ni ang setting. Here, the setting of two witnesses. The final time of the end has begun for mankind in rebellion against God. The day of the Lord, the time of God's wrath is underway. God gives the two witnesses power to preach on his behalf for 1,260 days. They do miracles, work out of Jerusalem, and cannot be harmed. Mao kini ka makita nato kung pakliyon mo sa Revelation chapter 11 verses 3 to 6. Unya, but after they finish their job, God allows them to be killed. Nagyapon na sa Revelation chapter 11 verses 7 to 8. Accordingly, their dead bodies shall lie in the street of the great city of Jerusalem. And they of the people and kindreds and tongues and nations, all nations for that matter, shall see their dead bodies 3 days and a half. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. Na makita sa sumpay, Revelation chapter 11, verse 8 to 10. Kunya, ang pangutana, how do people all over the world see the two witnesses and bodies in Jerusalem? Kung saan yung pagtanaw sa 3.5 days nga dito ikalat wala hilabti katong two witnesses, prophets nga gipatay sa Jerusalem. Unless it is technologically connected in smartphone age. Incessantly checking news or social media websites for updates. Ano yung nitabo karon? Na mo cover ito ng mga interview sa mga kadagkuan, sa mga broadcasting industries, dito ipakita live at kini mga tawhan na mauting duha kapropita ni kipatay. Mao kini. Unsa pa ang ikatulo? Sa Revelation chapter 13 verses 15 to 17, gitawag kini nga global system of unprecedented control.
Note how those who refuse to be part of the satanic system are cut off from buying or selling. Their economic tap is torn off. Then think of our soon coming cashless society. Every transaction is rapidly becoming electronic. It will not be technically difficult for people to no longer be able to buy and sell if they do not fall in line with the best power. Mao na yung paglugwa sa Holy Scriptures ng best ang mangtas na dunay iagahom na di na ka makapalit, di ka makapamaligya kung wala kay marka. Kung ang marka ni sa agtang ba o kidiri sa wala nga kamot. Mao kini. Dili man na mahitabo kung walay technology ang naghatag nini. Unya, naay na sayra nato karon. Og naay sab gi hatagan nag importansya kining paglugwa ng RFID. Itawag kini nga Radio Frequency Identification chip made by Hitachi, which is attached to an object for the purpose of the automatic identification and tracking. They measure only 0.15 by 0.15 millimeters each and have GPS capabilities, sometimes called smart dust, as they can be sprayed on humans and absorbed or taken in foods, drinks, or even injected. Mauning ikalisangan sa mga Kristohanon karon. Kung pananglitan, mahimo kini pinaagi sa RFID chip. Kung say kay matabok ka nato, na kung kini kontrolado na sa usa ka mangtas nga sulti sa Biblia. Kung ikaw kabutangan ini, ang sa Biblia na igon dito nga sa Revelation 6:6:6. Pero technologically advanced naman kita. Pwede na sa microchip. Di na gitong marka na 666. Lalim ko, ang purpose ini is automatic identification of tracking. Kung naa kini sa imo, dali ra ka mailhan. Kung naa kini sa imo, kung nagtago-tago ka, kay hadlo ka, makit-an ka gihapon, matrack ka. Kung gipangita ka kay wala na ka mutuman, wala na ka mo worship sa beast, then pangitaon ka ug siguro gani patyon ka. Lalim ka pila na ni kagamay 0.15 by 0.15. Naapay GPS capabilities. Murag naa sa gadgets sa usa ka SUV nga kung mobiyahe ka, nawa ka man kaila, imo na ibutang to GPS. Wala akong na ditong GPS nga proceed 100 meters from now, turn right. 200 meters from this, turn left. Na, GPS. Pinagi sa GPS, makit-an kung asa ang gihanap nimo nga tindahan, kung asa ihanap nimo ang address na imo pagkakadtuan. Arang ini kakuyaw. Mao nang ikadlukan karon. Pero nahibalo kita
nga existing na ni karon. Sumala pa kining RFID, dugay na kay katong World War II pa karon pa na lugwa. Og di ana karon sa Pilipinas. Ano man? Kung tanaw mo radio, mati mo tanaw mo TV, mati mo radio, makita na to na anay gi-require ang Department of Transportation kining RFID nga gibutang sa mga sakyanan. Aron dali nimong paglusot dito sa NLEX, dito sa Luzon, sa SLEX, na ano ni, ipamikit na nga sticker. O maoy atong kabalakan kung kini mo ibutang sa tuo sa atong kamot. Again, Bible prophecies fulfill the rise of a powerful authoritarian government and religious order. With size, scope, and level of control mankind has never seen. And advanced technology will almost certainly be one of the best, greatest tools, one of its effective weapons. Arang hadlok kayo na. Sa pagkakaroon, nagtigom-tigom ang mga kadagkuan sa kalibutan. Dunay mga suggestion na himuon nga usa ka one world government nga pagkadumalahon sa usa ka politiko basta kini allied sa best. O kini gikadlokan sa nato karon kini religious order. Wow. Kinsa may lain nga matawag nga pinakalig-on, pinakahadlukan nga religious leader sa tibuok kalibutan. Kinsa man ang ato Pope Santo Papa. Nanay mga daghang updates na ato nabati karon. Katunguna, dili gusto ang Santo Papa ng civil union on same-sex. Pareha ng same-sex marriages. Lalaki sa lalaki. Ikasal. Babae sa babae. Ikasal. Uban sa mga lain-lain nga klase. Mga tao. Gidili niya. Dili siya masugot. Bisang mga kaparian nato din sa nasod ng Pilipino. Apan karon niingon siya nga pwede na. Bag-o ng palisiya allowing same-sex marriage. Wow. Mao na yung nakahadlo ka nato karon. Ang ikaduha nga nabalita nato nga ang Pope nagdeklarar na tungod sa kakaraan na sa atong mga Biblia, angay na ni revise, ilisdan. How? Murag di ka makatuo nga ang Pope magsingo din ato ni gihambin sa pipila ka mga katuigan for the last 2,000 years. Unya, moingon sila, ilisdan na kay obsolete na, karaan na. Mao na'y dako nga pangutana sa tagsa kasing-kasing sa mga Kristohanon. Murag di kita makadawat nining deklarasyon ng Santo Papa. Unya, ang pangutana sa ato topic is
modern technology a threat to Christianity? Unsa may ato tubag nini? It can be yes or it can be no. Threat ni sa Kristohanon kung negative ang ato pagtan-aw nini. Tungod usab sa mga negative effects sa technology para sa Kristohanon. Ano man? Primero, temptation to worship the results of technology. Naibalo ka nga tungod sa technology, gihimo na nila nga Diyos-Diyos. The book of Isaiah describes the foolishness of skilled workmen crafting an idol and then falling down and worshiping the fabrication. Mao ni nitabo. Katong sa Old Testament days, nga dunay mga tawo ang gihatag kag skill nga maayo mo tigtig, maayo mo himog mga tao kung ilay unsay gamito nila, kung bronze, bato, kahoy. Unya, kay pagkatapos nila ni gihimo na magkinog idol, kining butang na ila gibuhat. Mao na ikasukan sa Dios. Kasagaran yung temptation to worship. Ano man, sa pagkakaroon, patawag nato na we are not only servants of technology. We are a slave of technology. Ano? Kaya atong may kabataan. Bahala na malimtan ang kwarta nga ipablitihay sa tricycle basta kay dala niya ang iya cellphone. Murag dili makatulog kung dili maubay ang cellphone. Dili makakaon kung dili na tamda niya ang iya cellphone. Temptation. So nahimo na nag-idol kining cellphone nato karon ikumpara sa Diyos. Kining temptation to be overtaken with pride regarding their technological achievements. Makita nato ni sa balang kasulatan sa Old Testament days. In Daniel chapter 4 verse 30, King Nebuchadnezzar was punished by God for his boastfulness when during his reign he rebuilt the city of Babylon, that it became one of the pieces of the ancient world. Kining si Nebuchadnezzar sa iyang pagkahari, siya ang improve, beautify sa lugar sa Babylon nga na-destroyed, nagguba tungod sa gira. O pagkatanaw niya nga tapos ng tanan, doon na yung mga landscaping, doon na yung mga finishing touches. Wa niya siya magsikis ko kung saan gibuhat ng Diyos kaniya. Iyaragi ako ang tanan. Ingon siya nga, ako ang nagbuhat nini. Pagkalami sa kingharian na akong pagapuyan. Pero sa minitabo ka na yan. Aloy sa Diyos, si King Nebuchadnezzar. Gitagaan ang silot sa Diyos. Nahimo sila talo-talo. Nabuang siya. O nahimo siya kumparar sa mga hayop ditong dapita. For 7 years,
Mao to'y gibuhat ng Dios kaniya. Mao sabi sa ikatulo, the same is true to the construction of the Temple Tower Babel, using the people's arrogance, pride, and self-sufficiency in trying to accomplish independently from the Lord. Mausap ni, ang mga katauhan naghimo ng Temple Tower Babel. Lami isab kayo nga templo. Gitako nga pasingod sa taas o dito sa taas makita pag yun ang mga lain-lain nga mga talan-aon. O kung sa may obserbasyon sa Diyos na yan suko siya. Tungod kay nang hambog rang mga katauhan nga kaya ra nila ini bisag walay tabang ang Diyos. Tinaw mo? Ikaw to make us begin to feel that spiritual things are very real or exciting, that spiritual things can compare the wonders of technology like computers and smartphones. Mao nang feeling ng mga katauhan karon. Kung ikaw dunay cellphone, kung ikaw dunay computers, usahay most often kalibtan nimo ang Dios. Kaya ang sa Dios ang spiritual things di man nimo makita. Pero ang cellphone makita nimo. Kay tungod sa internet doon na mga kausaban. Doon ay gitawag na nga artificial intelligence. Asa man nimo makita ni? Naanay sa Google. Mangutana ka sa Google. Google, what is the weather today in Surigao City? Mutubag sa bang Google. The weather today in Surigao City is sunny. Naobserbaran ba ninyo na? Mutubag, mutubag. Kung mangutana kag problema, mga facts, mga gusto nimo mahibaw-an, mga meaning, vocabularies, ihatag na ang Google. Kay mao na ang gitawag nga artificial intelligence at the split of a second or a minute. Mulugwa ang answer. Kung taas kayong answer, mulugwa dito. Nga makita nimo, mabasa nimo. So, ang uban, nga nung magkinahanglan pa pantag Diyos. Nga naman tanan. Gusto ka ng entertainment? Diya. Sa cellphone mo, sa mga apps. Kung gusto ka ng music, Kung gusto ka ng action, nasa Netflix, nasa movies. Kung gusto ka katawanan, kung gusto ka news broadcast, tanan. Mao ni ang kompetensya sa Dios. Mao ni ato timan-an. Mao kini ang mga kahadlok nato, atong mga mahitabo sa kaulahian nga panahon. Mao ni negative effects sa technology. Kay nagpa-under man ta sa technology. Nagpa-ulipon man ta sa technology. Diba? Napay gitawag og 5 dangers of using technology in Christian life. Unsa man ni? Hibalo ta kini. Pero wala nato ni ibutang sa buot. Unsa man kini? Mao kini siya 5 ka buot. Alienation.
Bisag tulo upat kamo sa usa ka balay, pwede kamo mga himog alien. Diba nang alien? Usahay, dili mo sulti. Maglaos-laos ra ang idyo lakaw. Walay sulti. Ano man, kay puro naggunit og cellphone. Mao na tigitawag og social disconnection. Kung ang new normal naghangyo kanato tungod ning COVID-19 pandemic na social distancing, kining danger of using technology, dunay social disconnection. Wala na'y koneksyon kung ikaw tatay, ikaw nanay, ikaw bata, anak, murag wa na inyo kalabutan, murag di na mo kaila. Gani sa mga couple, ako na ibawaan nga adisir sila matulog, magtinalikuray sila. Gamit ilang cellphone. Ala, ang uban sa games na. Oh, ay, kasakit na pamitaon. Usahay makalimot na ang asawa pagingon, good night, love. Ang banasab. Kay na busy sa ilang tagsa-tagsa ka cellphone. Maayo gani. Kay ang cellphone ko, tok ang text ra. Mao na kami mag-atubang sa ako, pero ako mag-una nagtulog. Kay simple naman ang ko cellphone. Mao kini ang mahitabo karon. Ikaduha, addiction. Unsa mahitabo sa addiction? Sa games, sa social media, naa diha ang addiction. May usa ka kauban namo. May iya anak, dalaga, 26 years old. Stroke. Na-stroke o na-paralysis sa iyang lawas. Naibulong kami. Ano man? Batanon pa man na to. Kagwapa to. Kunya na hinagbo na mo ang mga amahan. Ingon na mo, Brad, naunsa na to? Nag-uban pa magganit na to. Ngano? Na stroke man ka to. Basic. High blood na siya o basic lamian mukhaon ng mga saturated fats kanang gidili ng doktor. Pero sa may laong sa amahan, Brad dili. Cellphone itong sige gamit cellphone. Hangtod di na makatuyog. Hangtod nga magbilar. Amuray gamit nga cellphone. Ay bulong ako. Base sa sige nila kontak sa iyang jowa, may tawag nila girlfriend, posible nga nakigbulag ang lalaki sa iya. Mao na ni high blood. Or if not, dito siya sa mga games. Naay mga games diha sa cellphone, sa apps na makadaot, maka-addict. Kung na may galing addicted sa illegal drugs, na ay daghang addicted sa paggamit ng cellphone, hilabi na sa mga games. Kaya na may mga games na di mamok makuha ang dako nga puntos. Usahay may remarks from, you are not worth playing this game. Better stop. Insulto. Kadinig, rihulyat ako tao pagkatapos kisultihan na sa cellphone. Ha?
Musulti. Gani kining cellphone ko nga tuk ang text ra. Kung magdali-dali ko pag gamit ang kay naay i-text ko. Ano gani cellphone nga? I am not a robot. Do not hurry. Ricardo. Text. Ano nga mga kaigsudan? Kinahanglan i-regulate nato ang paggamit ng cellphone sa atong mga kabataan. Bisag kita kay kini mahimog kadautan sa atong paghatag ng balyo kung siya ang Diyos sa atong kinabuhi. Ikatuloy kining laziness. Siyempre, suguon ang imong anak, mobalibad na. Ingon na nga, kamura kan diya, dari pa gitrabaho ko diri. Gitrabaho, pero lain na gitrabaho. He is no longer available for household chores. Pag-unsa pa kaha, ang ingon sa presidente, nga kung doon na third player sa telecommunication company ng mga telcos, tagaan na, butangan na free ang internet dito sa public parks. Wow! Mas grabe kadako nga problema sa mga ginikanan. Eh nga naman, di naman masuko sa balay. Asa naman, at turakan magpuyo sa public parks. Tuwa may internet, tuwa may dito mga games, tuwa may dito movies, tuwa may mga entertainment. Gamit ang ilang mga cellphone. Ano sa pa? Ang danger sa paggamit ng teknolohiya. It is potential to sin. Na mao ni usa ka feature sa mga cellphone. Pornography. Usara ni pag-click, manlugwa diha ang mga kahilayan sa sulod sa imong cellphone. Through kung daw na kay internet. O kini may makadaot sa panghuna-huna sa kasing-kasing sa atong mga kabataan. Ilabi na karon nga ingon na virtual classes, doon na ilang tagsa-tagsa ka cellphone. Unsa man makabantay ka 24 hours a day kung unsay buhaton sa imong anak. Mana gikinahanglan gayud nga ato isilsil sa alimpatakan sa atong mga anak ang pag-regulate sa paggamit ng cellphone. Mausap kining wasting time. Triggers biochemical chain reaction that ends in depression. Dagkang mausik nimo, wa na mo trabaho. Imbes kay napay deadline sa imo pag-submit ng reports, di na matrabaho kay nag-atumang na sa cellphone. O tungod niya doon ay mga letters mabot sa inyong inahan, amahan, na wa naman unsa naman wa na mag-submit ng mga requirements hangtod nga kasab-an sa inahan o gamahan, hantod nga ma-depress ang bata, depression, o anha musantop sa mga suicidal tendencies na maghikog na lamang. Okay 5-10 years of using technology. Mauna, kung ang modern technology gamiton sa dili matarong, kung gamiton kini usa kini ka brutal nga gadgets nga klase nga teknolohiya na dili angay nato pasagdan ato gyud atimanon na dili kita mabuang ning teknolohiya. There are some principles we need to know about modern technology. Unsa man ang mga principles?
Naingon din sa mga authorities sa church. We should be cautious not to accept every option that modern technology makes available to us. Things which were never issues before, simply because they were impossible, have suddenly become issues today. Example is in vitro fertilization on childbearing. Muto ka mo niya na. Tinood. Kay katunguna. Ang pagpanganak, kinahanglan magyud na may asawa o bana. Pero karon sa bagong technology, pwede na lang ang asawa. Mangita na sila laing semen nga may mga karakteristik gawas sa pamilya adto isulod sa asawa o kaluoy sa Dios na ilugwa nga bata. Mao na childbearing. Di na mo magkinahanglan ng mga traditional. Ang uban gani itawag nga mga test tube babies. Kuhaon ng semen, kuhaon sa pikas, incubate, na. O kining cloning, murag ambitious na gani, pero coming na sa ining cloning. Mao kini makita nato sa mga salida. Kung nakita ninyo ang moving replicas, makita nimong cloning na pinaagira sa mga modern nga teknolohiya, mga equipments, mga gadgets. Kung pwede ka maaksidente, mawala ka, pwede lang kay balik. Basta kuhaon lang nimo ang sulod sa imong memory, sa brain. Maklo na ka. Then use of nuclear energy. Mga nuclear plant na to. Ano man, kay dako ni makahatag ng supply sa electrical energy. Ang uban ini magamit sa science, kanang gitawag og radiology, heal sa mga sakit. Pero dako sa mga disgrasya kung doon ay leakage na ining nuclear plant. Kaya pagbuto na ini, daghang sa mga daot, dili lamang syudad, kundi ang mga katawhan tungod sa mga radioactives. Unya, unsa pa? Ingon sila din we should not totally oppose to modern technology. No? These are Christians like the Amish people who never uses electricity, radio, TV, etc., who are found in the remote eastern part of US. Mao nang gitawag sila Amish people. Bisag kung doon na elektrisidad, wa pa sila magpataod ng mga poste electricity. Wa sila mo gamit og radyo, wa mo gamit ng TV. Ang ila traditional na gihapon. Walay mga appliances. O kini makita nato nga ang ila traditions padayon, ang culture dili mausab. Kaya may makita nimo. Wa may makita nimo kalingawan. Ang ila trabaho, makakaon, siguro mag-party-party. Pero hindi itawag sa principles na to, we should not totally oppose modern technology. Unsa may katulo, we should view modern technology from a biblical perspective. Mao ni nindot ini. What does the Bible say on this?
That technology is the outcome of God's mandate to man. Mao kini ang ato main verse nga gi basa karon sa Genesis chapter 1 verses 7 to 8. Usa kini ka mandate pag-subdue, unsaon pag-subdue mo gamit ang technology. And thus man has developed science and technology in response to God's command to subdue the earth and to exercise dominion over creation. These are the good effects of technology. Then technology is to be used for man's benefit and God's glory. Mao ina ato hatagan importansya. Dumdumon gyud nato. Kung mo gamit ang technology, it is used for man's benefit and to glorify God. Unsa may example ini? Example is the building of the ark, a huge wooden structure that God commanded Noah to build. Usa, kutong technology. Si Noah, sa kapanday, naghuwat ra siya kung sa isulti sa Dios, kung sa kahoy gamiton, unsa kadaka, kalaparon, unsa katasa, ang height, unsa ka lapad sa iyang arko. Unsay gamiton, nganong wa may leakage, wa man mosulod ang tubig sa arko ni Noah. Nganong gibay-bayo man siya sa hangin katong diha nang dako nga lunok, nganong wa may naguba, wa man sila mabasa sulod sa arka ni Noah. Mao ni technology. Og that technology benefit man og ang mga hayop kay didto man ang pares-pares nga mahayop sulod sa arka ni Noah. Og kini naga-benefit sa God's glory. Mao na nga some of the greatest advances of modern technology have been pioneered by godly men whose aim was both to benefit man and to glorify God. Kinsa man ni sila? Tagaan lamang natong importansya. Kining si Blaise Pascual, usa ka Frenchman, nag-invento ng first mechanical calculator, sirens, and the hydraulic press. O niya, kining si Samuel Morse, ang favorite nga Morse code, na siya ay nag-invent ng telegraph. Na hibalo ka mo kung say upat ka words ang primerong gi-send niya from Washington to Baltimore. Ingon siya, what God hath wrought. What God has conquered. What God has molded. Mao nang ikuan sa message nga gipadaya ni Samuel Morse. Unya, kining si Michael Faraday, an Englishman, nag-develop siya ng science of electricity and became the father of electronics. Kining si Benjamin Franklin, sa Amerikano, invented bifocal lenses, metal cooking stove, the urinary catheter, lightning conductor, and odometer. Og ang katapusan kining si Johannes Gutenberg nga siya nag-invento ng printing press where one of the first books printed was the Bible. Wow. Angay nato pasalamatan ini. Kay kung wala pa tong printing press ma-invento ambot unsay basahon nato. Ang Biblia nga hangtod karon gigamit pa nato unless kung danay hulga na usbong kini. Unya letter C. Technology must never replace God as the object of our trust. Mao na importante nga principle. Kining
technology dili gid makapuli sa Dios. Mao gato ang ato. Ang ato gihalaran, gisimba. In Psalms chapter 20 verse 7, while kings and rulers thrust on chariots and horses as one with the proud accomplishments in ancient times, but we will always remember to trust the Lord always. Nagunsa matong mga pila ka buok to? 600 chariots nga nagukod sa mga Israelites nga nangguwa na sa Egypt. Unsa may nitabo? Kilumos ra sila sa pagpalik ng dako nga Red Sea, dagat. Naunsa man sa itong nahitabo kang Sisera nga giatake nila ang mga Israelites dito sa bukid. Kamit sila nga bag-o nga invento nga mga chariots with horses, mga moderno. Pero nilampos ba sila? Wala. Kaya ang Diyos nagpaulan o tungod sa kadakong ulan, nahimog danlog ang bukid, nahimog nag-landslide, unsaon man pagpwersa ng chariot uban ang mga kabayo padung sa taas. Wala. Nangahulog na sila. O mao na gikinahanglan na ato gayud tan-awon ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Unsa maingon ni John Naisbitt? Ingon siya, we are trapped in a technologically intoxicated zone. People are softened by the comforts technology brings to our lives, fascinated by its gadgetry, reliant on its constant companionship, addicted to its steady delivery of entertainment, and seduced by its promises. Mao na. Kaya naulipo naman ta sa technology. Pero katong 5 dangers of technology, pwede man ito mahitmo nato nga positive. Pananglitan, unsa man. Katong alienation. Pwede man ito gamito nato itong ato mga cellphone nga instead of tawag-tawag ra sa imo mga kaubanan, tawag-tawag ra sa walay importante nga hisgutan, pwede ba nimo ikaw mismo maghimog witnessing through text sa imo kaubanan na wala pa diya sa Ginoo? Text lang. Unsa man? Ready na ba ka na makikita sa Diyos? Unsa man? Unsa may mo panlantaw kang Ginoong Hesus? Pero witnessing, dili kong personal, o ang uban siguro tawagon natin virtual witnessing, virtual evangelization. Sabi ninyo, karon, the harvest is plentiful. Nga naman, sa pipila ka mga katawhan nga nag-positive sa COVID-19, nga matay, nga wala mahanay ang paglubong nini, gani ang mga hingtungdan, wa na gani makakita, wa na makasulti kung si mga bilin. For 7,000 kapin na nga namatay. So, pipila ka karon ang mga hinugna. Angay nilang kuhiton. Ang Diyos ra may sulbad sa imong kagulanan. Pipila karon nga moabot na hapit na 300,000 ang mga OFWs gikan sa uban nga nasod na nanguli sa Pilipinas. Nga naman,
ay walay makita, wala ni trabaho, nag-close ng kumpanya. Unsa pa may himuon nila dito? Ang uban gani wa na sweldo. I-repatriate kan ng gobyerno sa Pilipinas pakarion sa Pilipinas. Ang uban gusto na lang na kung mao manggaling na nga biktima kami kining COVID-19 na virus, dili kami gusto nga adto dito ihaya. Muuli kami sa Pilipinas. Anhi na lang sila dire tungod kay niya ang ilang mga membro sa pamilya. Pagkapait, mga kaigsunan. These are plentiful harvest. Nagkinahanglan ng mga workers na mag-evangelize, mag-witness kanila na makaila sila kung sino sa Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, ato hinumduman. Remember that modern technology is a good servant but a terrible master. Therefore, we should make good use of technology as a tool for God's glory. And we should not let it use us and distract us from God. Kung dili ka gyud maka hipos nining mga gadgets, kining mga smartphone nimo, nganong di man nimo gamiton kini sa makahatag glory sa Ginoo. I-post nimo ang imong mga testimonies. I-post nimo kung unsay great works kang gihatag o gipakita ng Diyos kanimo. I-post nimo. Dili kung kamo-kamo ra nga mag kinataw anay diya sa mga pag-post sa mga pictures. I-post nimo kung unsa ang mga kalihukan diha sa iglesia, diha sa Diyos. Mas maayo na lang na kaysa mag-post ka ng mga pictures nga imo mga sampot hapit na makita. Ato ni hatagag higayon na makuha ng dangers o mahatag nito nato ang glory sa Ginoo. Then my challenge to each and everyone, let this verse hound us today onwards. In Colossians chapter 3 verses 1 to 2 sa NIV, kini nagaingon, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Mao gina ang ngayon nato buhaton. Amen ba? Hinaut na kini naghatag nato pagtulunan sa pagkahamit sa teknolohiya. Thank you, and to God be all the glory. Magampo kita. Our loving and gracious Father, we thank you for your word. We also thank you for the privilege to come in contact with the view on this technology. Teach us to be more cautious in the use of these technologies, Lord. May your words continue to inspire and commit us, come what may. Help us extend the comfort we need at this time of the pandemic. Continually sustain the church and its congregants as the body of Christ. We pray for repentance of sins and iniquities of our frontliners and responders and the people who are under community quarantine.
In 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, reminded us to pray without ceasing, Lord. Thank you for that reminder. Forgive us, O Lord, so that healing will take place in this land. And COVID-19 will only be a thing of the past. Make us spiritual frontliners as we commit the rest of the day onwards. May the glory and majesty be yours now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. To God be all